Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 12 ng textbook, page 139, nasa reading part na po tayo. So, basahin ko po yung buong article. 저는 출근할 때 마을 버스를 자주 탑니다. 그런데 한국어를 잘못해서 버스에서 당황한 기억이 있습니다. 보통 단말기에 교통카드를 내면 삑 또는 환성입니다라고 합니다. 그리고 내릴 때는 하차입니다라고 합니다. 그런데 그날은 교통카드를 뗐을 때 잔액이 부족합니다라고 했습니다. 저는 잔액의 뜻을 몰라서 당황했습니다. 그때 한국인 동료가 무슨 말인지 알려주면서 버스 요금을 내주었습니다. 너무 고마웠습니다. Okay, so the first sentence, ang sabi lang dyan, si Jamshid daw, kapag siya ay pumapasok sa trabaho, madalas siyang sumakay ng maal bus or village bus. So, he often takes the village bus to work. 그런데 한국어를 잘 못해서, however, he doesn't really know how to, or he's not really well in Korean language. Hindi siya masyadong magaling sa Korean. So, dun daw sa bus, meron siyang dangwanghang giyok. So, not so good experience, kumbaga. So, botong danmalgi. Pag sabing danmalgi, ito po yan. Yung machine kung saan mo tinatapat yung iyong gyotong card or yung transportation card. So, gyotong card를 대면. So, deda, yung pagtapat, paglagay, no? Okay, so, pag nilagay mo daw yung card mo or tinapat mo dun sa machine, so, usually, ang maririnig mo is 삐 or 환성입니다. So, that's what you're going to hear. 그리고 내릴 때, and then, when you go down, kapag bumaba ka na sa bus, when you get off the bus, 하차입니다 라고 합니다. So, that's what you're going to hear. 하차입니다. Yan. 그런데 그날은, however, that day, okay, nung nilagay niya daw yung card dun sa machine, ang narinig niya is 잔액이 부족합니다. So, that time, this was what he heard. So, 저는 잔액의 뜻을 몰라서, so, hindi daw niya alam ano ibig sabihin ng 잔액. I don't know the meaning of 잔액, that's why I was confused. Okay, or I was flustered. Nagpanic siya kasi, hala, ano yung 잔액? Ano ibig sabihin ng ano nung sinasabi dyan? 그때 한국인 동료가 무슨 말인지 알려주면서, that time, his coworker, Korean coworker, pinaalam sa kanya kung ano yung ibig sabihin. So, that coworker of him let him know what happened or ano yung sinabi. What did the machine said? And then, bus 요금을 내주었어요. So, yung kasamahan niya na yung nagbayad ng kanyang pamasahe. Okay? 너무 고마웠습니다. So, that's why I was very thankful, sabi ni Jamshid. So, try natin sagutan. Jamshid 씨는 회사에 갈 때 어떻게 가요? So, paano daw nagpupunta ng trabaho si Jamshid? So, dito nyo na makikita yan. 출근할 때 마을 버스를 자주 탑니다. So, we can say 회사에 갈 때 마을 버스를 타고 가요. Okay? Or pwede din 마을 버스를 타요. Pwede na din yon. Next, Jamshid 씨는 왜 당황했어요? So, bakit daw siya nagpanik? 왜? So, 버스를 잘못 탔어? So, mali ba siya ng sakay ng bus? Hindi naman. Okay, wrong bus? No. 버스 요금을 몰라서. So, hindi daw niya alam yung pamasahe. Hindi din naman. 교통카드 잔액이 부족해서. Okay? 잔액 부족합니다. So, ito yung sagot natin. 한국인 동료는 어떻게 도와주었어요? So, how did the Korean coworker help Jamshid? So, paano siya tinulungan? 그때, ito yung sagot. 한국인 동료가 무슨 말인지 알려주면서 버스 요금을 내주었어요. So, pwede natin sagot dyan. 한국인 동료는 yan, 무슨 말인지 알려주면서 버스
요금을 내주었어요. Now for the writing part, ang sabi, 한국에서 실수한 경험을 써보세요. Try to write your experience wherein you made a mistake here in Korea. So again, I told you before to take note of this kind of question because this question is the one that they usually ask during the oral interview. So it's possible, no? High possibility na ito yung itanong. So 언제, when. 어디에서, where. 무슨 실수를 했어요? So, what kind of mistake did you make? Bago natin i-check yan or gawin, dito muna tayo sa 단어장. Additional words ginamit sa reading part natin kanina. 단말기. Again, 단말기, this is the machine that you can find inside the bus. So, this is where you put your transportation card. You put it in front so that you can pay for your fare, bus fare. And then, deda. Deda, to put. So, if you want to say, put your hand on my shoulder. Okay, so, 당신이 손을 대어께 대세요. Okay, or 대요. Yan, so, put. 환승. So, 환승, it means transfer. Okay, so it means you just get off from another bus and transfer to the current bus that you are riding. So, 환승 transfer. 하차. So, hacha kapag ikaw ay you're going to alight or get off na. Ibig sabihin, bababa ka na talaga. Tanek, ito po yung balance. So, ito yung balance ng iyong transportation card. So, if your balance is not enough, then you can hear the 단말기 will say, 잔액이 부족합니다. Okay? So, that time you have to recharge na yung money sa iyong transportation card. 동료, colleague. Yan. So, dito na po tayo. Again, yung goal natin for writing is to use the grammar na natutunan natin. So, we have two grammar. First is yung 동사 and 동사 or 형용사 plus 는 or 은 or 니은 저기 있다. So, yan yung first grammar natin. Another one is 동사 plus 는 편이다. Okay? So, dito na tayo. 언제, when. So, kailan nangyari yung aking kaeng-engan? So, share ko na naman ng panibagong kamaliang nagawa ko. 한국에 처음에 왔을 때. So, nung bago pa lang tayo dito sa Korea, madami tayong kamalian at katangahang nagawa. 한국에 처음 왔을 때. Again, ibig sabihin yan, when I first came to Korea. 어디에서, saan? 화장품 가게. So, yan. So, 화장품 가게 sa cosmetic store, no, or cosmetic shop. So, ano yung kaeng-engan natin? So, bago natin sabihin yung kamaliang nangyari, start na tayo sa, gamitin tong mga grammar na to. So, 저는 한국에 처음 왔을 때 한국말을 못하는 so 편이다. Pero dahil nangyari na to, dapat yung instead na 편이에요, yung sasabihin ko is 편이었어요. So if maalala nyo si past tense ng ida, ito po ay 이었어요. So, 하는 편이었어요. So, nagamit ko na yung grammar na to. Sabi ko dyan, nung first time kong dumating sa Korea, when I first came to Korea, I don't know how to speak the Korean language. Yan. So, hindi ako masyadong magaling, or hindi ako magaling, or hindi pala talaga ako marunong mag-Korean na. So, that time, anong nangyari? 그래서 실수한 적이 있어요.
Kaya naman, meron akong nagawang kamalian. Yan yung sinabi ko. So, I've made a mistake. And then, eto na yung aking kaengengan. 화장품 가게에서 화장품 가게에서 샘플 립스틱 오케이, 샘플 립스틱을 계산이 돼 버렸어요. Yan. So, ano pong sabi ko dyan? Doon sa cosmetic shop, I end up paying for the sample lipstick. Okay? So, ang talino ko eh. Nung pagpunta ko doon sa cosmetic shop, syempre, nag-try ako ng lipstick. And then, sobrang saya ko. Nagustuhan ko siya. Kung anong hawak ko na sample or tester, yun na yung binigay ko sa cashier. And ito naman cashier, hindi niya din chinek. So, basta na lang na pinagbayad niya din ako. Nung nakauwi na ako sa bahay, doon ko na-realize, pagtingin ko ulit doon sa lipstick na binayaran ko, nakalagay tester. Oh my gosh! So, ayun, hindi ko na binalik kasi kahit ibalik ko naman yon, hindi ko naman din ma-express kung ano yung gusto ko sabihin. And mahiyain pa ako nung time na yon. So, ang nangyari, tinapon ko na lang din, hindi ko na ginamit. So, di ba? Ang galing. Ang gandang experience. Pero ngayon, pwede na ako mag-complain. Ayan, kumbaga, nakapag-aral na tayo. So, malakas na yung loob nating mag-complain, tanong-tanong. So, that's for our writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.